Maaring sobrang laki nito. Kaya lang hindi eh. Ano, we're here fight against corruption, against corruption, against putang ina ninyo. Sinong corrupt? Ayaw nyo i-define. Hindi pwedeng shotgun yan. Alam niyo yung shotgun? Diba yung shotgun yung ganon, yung parang mga, sa ating kasi pang security guard yun eh. Pero sa ibang bansa, ang tinatawag doon parang pambahay na baril. Ano yun? Para sa mga magnanakaw, sa mga hindi marunong gumamit at umasintado ng magnanakaw, ginagamit nila yung shotgun para isang putok. Kasi pag nilusob ka sa bahay, wala ka na ibang tatamaan kung hindi yung magnanakaw. Kasi pag pinutok mo yan, kahit asan yung magnanakaw, patay. Make it happen again. Hindi pwede mangyari yung snap election sa atin dahil wala ito sa ating saligang batas or constitution. Wala daw sa saligang batas. That is wrong. Nasa batas po ang snap election. Di ba? Doon ka magtaka. Nakikialam sa law kahit hindi na mabogado. Wala daw sa konstitusyon yun. Pareho ba tayong konstitusyon na binabasa? Basahin nyo Article 10, Section 10 ng Article 7. Ang sabi doon, pag nag-design ng presidente at vice president, agad-agad magmi-meeting, I think within 3 days, ang Congress. And within 7 days, we have to pass a law na magkaroon ng eleksyon for not earlier than 45 days, not later than 60 days. So doon din nagsasabi ng hindi kaya ng COMELEC agad-agad. Unconstitutional yon pag hindi nila kaya. Kasi nasa konstitusyon eh. Not earlier than 45, not later than 60 days. Yun ang sinasabi natin. Itong sinasabi ni Ben Tulfo na wala daw sa konstitusyon, wala daw, ay medyo sabla. Patutungo itong mga rally-rally na ito. May mga nag-aasa akin kung kailangan bang ituloy-tuloy o wala rin namang pag-asa. Ako ito lang eh. I think, pag magagalit sa akin yung mga ibang kababayan natin, walang mangyayari sa mga rally na ito if we will not be united as one to fight against this corrupt government. Ang problema kasi hati-hati. Yan talaga nakikita ko eh. And that's what they did. I don't know how they did it, pero they did it perfectly, ika nga. Bakit kanyo? One, yung mga supposedly makakaliwa na dapat nangunguna sa Marcos resign, hindi. Mas tinatarget pa po nila si Sara Duterte kaysa kay Marcos. I don't know how they did it, pero hindi sila nagre-reklamo kay Marcos. Lalo na yung mga supposedly youth na galing sa mga kolehiyo, kung sila sana lahat ay sumama at sumigaw ng Marcos resign at Romualdez resign, maaring sobrang laki nito. Kaya lang hindi eh. Ano, we're here fight against corruption, against corruption, against putang ina ninyo. Sinong corrupt? Ayaw nyo i-define. Hindi pwedeng shotgun yan. Alam niyo yung shotgun? Diba yung shotgun yung ganon, yung parang mga, sa ating kasi pang security guard yun eh. Pero sa ibang bansa, ang tinatawag doon parang pambahay na baril. Ano yun? Para sa mga magnanakaw, sa mga hindi marunong gumamit at umasintado ng magnanakaw, ginagamit nila yung shotgun para isang putok. Kasi pag nilusob ka sa bahay, wala ka na ibang tatamaan kung hindi yung magnanakaw. Kasi pag pinutok mo yan, kahit asan yung magnanakaw, patay. Tama ba eh? Ayan yung ginagamit sa bahay, shotgun. Ha? Hindi yung ginagamit sa public. Bakit? Kasi pag pinutok mo yan, maraming tatamaan. Kasi maraming tama yung mga ganun eh. Yan ang tinatawag na shotgun eh. Hindi eh, dapat sniper. Hindi ko sinabing sniper si Marcos ha, huwag kayong tanga. Ang sinasabi ko lang, kung kayo babanat, sniper nyo, ibig sabihin, sino ba yung corrupt? Hindi yung pwedeng, basta kami anti-corruption, anti-kabaklaan. Ay, mali, meron pala. Yung mga kasi ganun eh. Di ba? Anti-corruption. Pero pag tinanong mo sino, basta lahat na nasa gobyerno, corrupt. Hindi pwedeng ganun. Dapat i-define nyo sino ba ang gusto nyo munang paresignin. Di ba? Masyado kayong nakukulayan
ng si Sara Duterte kasi papalit kaya ayaw namin na Marcos resign. Isin na lang muna namin yan. Di ba? Isa yon. Yung mga kaliwa na, yung Pinklawan, ganun din ang utak. So hindi talaga pwedeng mag-unite. At ito pang pinakamatinding, pinakamasama. Na sana na tayo na yung pinakamarami. Supposedly, tayo ng mga Duterte supporter. Why? Naipanalo natin ng presidente. Huwag niyong kakalimutan yan. Tayo ang pinakamarami. Naipanalo natin ng presidente. Naipanalo natin si Marcos dahil sinuporta natin si VP Sara Duterte. Kayo mga nagpabudol. Ano ba ang dahilan nyo? Ba't nyo binoto si Marcos? Alam nyo yan. Lahat na lumalapit sa akin na nabudol. Kasi sabi ni VP Sara Duterte, therefore, the only reason why you voted for Marcos, it's because of Sara Duterte. So kung tatanungin mo talaga, malaki talaga ang Duterte movement o yung mga tao. Ito ang masama. Mismong doon sa loob ng Duterte, hinati-hati. Ayoko na lang magpangalan. Hindi, sige na nga, pangalanan ko na. Mismong sa loob ng Duterte supporter, may hati-hati dyan. Diba? Yung mga maisog, yung mga isang grupo na ito. Tapos, hinaluan mo pa ni Maharlika. Isa pa talagang pampaguli yan. Mantakin mo, magsalita na naman siya against dun sa rally kagabi. At sinabi niya, hinayjack daw ng mga Team Alpotera. At ni Bugaw. Hindi, yun ang sinabi niya. Sa loob-loob ko. Ba't ako nadamay dyan? Ako nandito kasi sinusuportahan ko lang si... Hindi kasi, obvious naman kung sino sinasabi niya. Paulit-ulit niya, wala naman siyang ebidensya. Hindi totoo, wala naman siyang ebidensya dyan eh. At ang alam naman niya, siya lang naman yung ganun. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, hamunin nyo. Anong ebidensya mong Bugaw, si Banat Bay? Sige, aminin. Tanungin nyo siya. Kung anong ebidensya. Pag may ebidensya siya, ako mismo magbubura ako ng channel. Pag may ebidensya siya, wala. Bakit? Ako yung pukpuk eh. Gago! Napagamit ko ang aking katawan sa mga kababaihan. Hindi, naiintindihan nyo, parang sa loob-loob ko, ang lakas ng loob nitong Maharlikan to magsalita, ano? Na parang sinisiraan niya pa yung mga naandun sa rally. Una-una, wala akong kinaugnayan in any way sa mga organizer na naandun. Kung meron man, di ko nga kilala. Di ba? Nagpunta lang ako kasi nandun sila Dada. At saka hindi. Nagpunta talaga ako doon kasi nanawagan si Congressman Barsaga to support him. Doon sa kanyang panawagan. Yun ang dahilan. As a matter of fact, you know me that I don't like rallies. Ayoko. Bakit? Every time nagpupunta ako, pinagsasalita ako, ayoko naman magsalita. Sorry totoo po ito eh. Hindi ko talaga trip yung nagsasalita sa rally. Bakit? Hindi naman po ako marunong magsalita in public. Ako po, aminado po ako, hindi po ako marunong magsalita in public. Mahiyain po ako. Dito sa camera, oo. Pero in public, kahit itanong nyo sa lahat ng kaibigan ko, introvert na tao ko, mahiyain po ako. Iyan po ang totoong ano. Kaya nagpunta ako doon hindi because gusto kong umepal. Kahit nga siguro kung nandun kayo, sinisigaw na nga yung pangalan ko para magsalita. Ayoko na hindi nga ako lumapit kung kinuha yung mikropono eh. Kasi nga hindi ko personalidad yun, tas sasabihin umiepal daw. Alam mo, ikaw Maharlika, makinig ka ha. Kung hindi ka naman nakakatulong, huwag ka na lang makasira. I mean, hindi ko kilala yung mga organizer. Hindi ko kilala yung mga nagsasalita doon. Hindi ko nakikilala yung mga sumisigaw doon. Pero siniraan ko ba sila? Para lang masabi mo, kung hindi mo naman at wala ka namang bayag na umuwi dito sa Pilipinas at makipaglabang dahil sinasabi mo ang dami mong kaso, paramihan tayo ng kaso, te. Ang lakas ng loob mo, diyan ka lang. Hindi ka makukulong. Kaya ang tapang-tapang mo, hindi ka matapang. Wala kang bayag. Yan ang katotohanan. Wala kang bayag, hindi ka matapang. Kami dito, puno kami ng kaso. Ngayon, bukas, mamaya, aatinan kaagad ako ng hearing. Ay, hearing ba yun? Basta, sa DOJ. Tapos sasabihin mo, ikaw ang matapang? Hindi ka nga makauwi dito.
Pinaglalaban mo bayan natin pero nandiyan ka nagpapakasasa sa bayan ng mga puti. Tigil mo nga yung katarantaduhan mo. Hindi kita binabanatan ha. Baka sabihin mo pinag-iinitan kita. Hindi. Ang akin lang, ito lang sasabihin ko sa'yo. Siraan mo ako, walang problema. Lahat ng gusto mo isira sa akin, walang problema. Tanggap ko yan. Wala akong pakialam dyan kasi hindi naman ako nabubuhay sa mundo na to para proteksyonan ng sarili ko. Dahil una-una, hindi naman ako politiko, hindi rin ako public servant, hindi rin ako government anything. So kung siraan mo ako, problema mo na yan. Hindi naman ako naapektuhan sa paninira mo, ever. Pero wag mo nang siraan yung mga nasa rally, parang awa mo na. Awang-awa na nga ako nung kay Kokoy eh. Porket si Kokoy sumasama kay Alputera na sinasabi mo, Alputera team na. Alam mo ba si Kokoy, sorry eto, magiging honest ako sa inyo. Magiging honest ako sa inyo. Without napagtatago. Without hesitation to name names. Alam nyo ba, si Coco, hindi ko kilala yan. Honestly, nung nakikita-kita ko doon sa mga gathering sa mga dinner, tinatanong ko, sino ba yan? Hindi ko naman nakita ito nung panahon ni Pangulong Duterte tumatakbo. Kasi kilala ko kung sino talaga yung mga vlogger na OG, ika nga. Mga legit na mga galing, yung talagang hindi pa presidente si Duterte kung lumalaban na sa kampanya. Magkakakilala po kami. Kilala po namin ng isa't isa. At kilala namin kung sino yung for clout lang or sino yung fame whore lang na vlogger. Alam namin kung sino yung tumalon lang sa Duterte para dumami ang supporter, dumami ang views. Kilala ho namin yan, mga OG na vlogger. Alam po namin yan, isa-isa't isa, mga kababayan. And, hindi naman sa pangmamaliit, but hindi ko nakikita si Coco doon. Hindi ko alam kung saan lupalop nang galing si Coco. Si Coco lang yung sumisigaw-sigaw kanina. Pero, he gained my respect when I was there kagabi. Sabi ko, tanginang mama to. Talagang nandun siya, nakadikit sa pulis. Kasi ang ginagawa ng pulis, umaabante sila. Umaabante sila ng umabante hanggang umabot namin sa EDSA hanggang masagasaan na kami. Pero may usapan, huwag kayong aabante. Hindi kami aabante rin. Kasi di ba yung mga makakaliwa talagang ginaganon-ganon nila yung pulis hanggang paluin na sila. Kasi yun ang gusto nila eh. Optics yun eh. Yung pinapalo-palo. Di ba? Yung mga nila, yung mga neophyte ng mga makakaliwa, yung mga NPA, neophyte, yun ang initiation eh. O, paluin nyo yung pulis para paluin kayo. Tanggap na kayo. Tanong nyo kay Ka Eric, ganyan ang initiation nila. Sa kahapon, mapayapa. O, hindi kami lulusob, wag din kayong aabante. Yun ang usapan. Eh yung mga pulis, unti-unting umabante. Si Coco, hindi gumalaw. Tumayo, mag-isa na lang, kinakain na siya ng pulis. Nakaganon na sa kanya yung pulis, nakapaligid na. Siya lang yung taong hindi umaalis. At nakikipagsigawan siya. O, usapan natin, di kayo gagalaw. Hindi ako gagalaw dito. Uhulihin niyo ako. Sige, maninindigan ako dito. Alam mo, nagulat ako doon sa mama kasi... Hindi, totoo to Hindi ako nagbibiro dito. Napahanga ako, sabi ko, tanginan to. Ito may bayag. Ito matapang. Hindi lang puro vlog. Nagigets nyo ba? Hindi yung puro ngaw-ngaw lang sa social media. Di ba? Kahit nga ako mismo, naliit ako eh. Kasi, hindi naman ako kasi party doon. Nag-observe lang ako. Gusto ko nga humarang eh. Kaya lang tuwing lumalapit akong ngumingiti yung mga pulis. Hindi ko alam, ano ba tingin nyo sa akin, clown? Tumingiti sila, parang nakikilala nila. At parang sinasabi na, Banat Bay, magkakakampi tayo dito. Huwag ka nang ano dito. Parang ganun eh, kasi kilala ko nga, marami akong kilalang pulis doon kagabi. As in, alam ko at nakikiusap sila na pare-pareho tayo dito. Galit tayo sa mga magnanakaw, pero wala kaming choice kasi nasa private kayo. Which is, I understand. Remember, ang rally dapat sa public space lang. Diba? Hindi sa private. That's sa private So wala tayong kalaban-laban dun. Yun nga ang kinatatakot ako. Bakit nawala si Kiko?
Pero bilib na bilib ako sa mga taong na andun, lalo na yung mga sumisigaw-sigaw na nandun na naninindigan. Ang dami nila, yung iba nga hindi ko kilala eh. At bilib na bilib ako. Tapos nung pinapanood ko yung vlog ni Maharlika, tangina kasi sinend pa sa akin eh. Buisit. Sabi ko nga, and I have to call this person out. Not because yung tawag niya sa akin na buga, wala akong problema doon. Putya, ang dami nang nagsasabi sa akin yan. Hindi pa siya sinisilang siguro. Hindi kasi nga, di ba, siyempre, may hawak ako Mocha Girls, yan ang kagad. Isa ang sabi ko sa inyo, i-book nyo Mocha Girls eh. Pag na-i-book ninyo, at ako hindi, eto, hamon ko sa inyo, i-book nyo Mocha Girls, at pag ako ang nakipag-negotiate sa inyo, ako mismo magdi-delete ng account ko. Ako mismo. Hindi ako, at kahit sila, i-book nyo, ay, sisungitan lang kayo niyan. Yung mga yan, wag nyo lang sasabihin. Siyempre, ganun talaga. Pag sa showbiz ka, pakit ka, pakeme-keme ka sa stage, sa social media, pero sa personal, hindi nyo makukuha yan. Hindi nyo mabubuk yan. Mas mayaman pa sa inyo yan. Yun ang totoo eh. That's the truth. Kaya nga sabi ko sa inyo, ako wala akong problema. Never ako nagka-problema sa sinasabihan ako ng buga. Wala akong problema dyan. Wala nga, hindi sa akin issue yan. Kaya sa akin, Maharlika, ganito na lang hamon ko sa'yo. Ako na lang ang siraan mo. Huwag na lang yung mga naandun. Parang awa mo na. Kasi hinahati mo lang eh. Ang dami naman din tangang naniniwala sa'yo. Hindi ko alam yung mga matatandang tatanga-tanga. Hindi ko lahat matanda, tanga ha. Marami yung matatalinong matatanda at kinakausap ko po yan. Pero yung mga lukaret na mga iniwan ng asawa, diyan sa mga kasamahan mo, at mga baklus na wala kulang sa chupageti na naniniwala sa'yo, pwede ba ako na lang ang siraan ninyo? Huwag na yung mga nakikipaglaban sa rally. Ako na lang. Ako na, ino-offer ko na sa inyo, siraan nyo na lahat. Bakla bay, bayad bay, ano pa ba? Bugaw bay, lahat na. Pero sama nyo naman yung yummy bay ha, kasi talaga naman yummy ako eh. Hindi, totoo. Ako na lang. Parang awa nyo na. Bakit ko sinasabi ito? Kasi nga po, hati na nga yung mga grupong nananawagan ng anti-corruption. Mismong sa Duterte community, hati-hati pa. Kaya, to be honest, and to answer yung inyong tatanong sa akin, I don't think this revolution na sinasabi ninyo ay magtatagumpay. Because hindi tayo united against the call for Marcos resign. Tapos, ang mga sundalo at mga kapulisan na inaasahan ninyong bumaligtad, hindi mangyayari yan. Bakit? Takot ho sila gumalaw. Bakit? Walang tao eh. Wala naman, alam nila na pag sila nagkudita, nga. At ang mangyayari lang sa kanila ay nangyari kay Trillanes. Mawawalan pa sila ng pensyon. E pag nawalan ka ng pensyon, magiging Trillanes ka. Di ba? Mga away para, alam mo na. Yun ang totoo. Kaya nga mga kababayan, sinasabi ko na ho sa inyo, there is another option na kinainis ko dahil meron akong isang kakilala na instead na sana ay makatulong sa panawagan dito sa konsepto ng snap election, ay tila sinisiraan pa. Sino ho ito? Pasensya na. Disclaimer, I know this person. Kakilala ko po ito, nakakausap ko to dati. But I have to call him out because sa tingin ko, he made a public mistake that has to be corrected publicly. Pagpasensyaan mo na, Sir, Idol, Ben Tulfo, but I have to call you out on this. Noong una, pinalagpas ko pa eh. Noong una, pinalagpas ko pa yung puna mo kay Marcoleta. Na keso sinabihan mo ng epal dahil doon sa Blue Ribbon. Sir, hindi maganda.
lumalabas na bitter kayo kasi natalo kayo, sir. Idol, bossing. Hindi maganda na putak kayo ng putak ngayon dun sa mga nagtatrabaho, lalo na kay Senator Marcoleta. And now, it proves na sana pala iniretain na lang si Marcoleta as a Blue Ribbon Committee chair kesa sa ngayon walang nang nangyayari. As a matter of fact, ngayon, kasasabi lang ng kapatid mo na si Erwin Tulfo na ipagpapaliban na muna yung hearing sa flood control. Pambihira, sabi ko. So, pasensya na dahil I have to call you out on this. Pinalagpas ko na ito eh. Pero ito yung hirit mo. Ito paparinig ko lang sa inyo yung hirit niya dati. Nung chairman pa si Marcoleta. Imbestiga. Puro pa epal. Inarong trabaho ng Senado. Alam nyo na, mag-imbestiga. Karamihan sa kanila, pa epal. Forma. Kunyari, maraming nalalaman. Sa pagdinig naman kasi dapat hindi mo nasasamutan ng mga gano'n. Yun ang optics eh. Yun ang sinasabi ng isang taong nakasalamin na hating gabi na yun ang epal siguro. Yun ang pasikat. Di ba? Ayun, Sa ganung kalawak na problemang kinakaharap ng ating bansa, isang araw pa lang eh. Laying the predicate pa lang eh. Kaya nga, sabi niyo, Sen. Biglang kung ano-ano na yung... Bakit teka, sabi nung isang broadcaster, di ba, ilalaki yung palaging kahit na hating gabi nakasalamin na Pang-araw. Kang mga gumagawa dyan, puro pasikat yan. Puro pasiklab yung mga yan. Puro epal. Ayun yung unang hirit ni Ben Tulfo dito kay Marcoleta. And sabi ko nga noong una, napakasablay naman ng hirit na to. Pero pinabayaan ko kasi, siyempre, pananaw niya yan, opinion niya yan eh. Kaya lang, wala siyang ginawa kung hindi bumanat at bumanat. At may narinig ako sa kanya, na tila, sandali, para kang Marcos loyalist na. Mukha kang kinakargahan ka na ni Marcos Kasi pati si Robin, pati si Cayetano, binabanatan mo na. Na parang sandali, ito na nga lang yung mga taong nakikipaglaban sa Senado, yan pa yung binabanatan mo. Alam ko, binanatan niya yung kanyang kapatid na si Erwin at saka si Rafi. Pero, hindi kasi you're trying to say to the people na you're different from them. But you are showing different. Na parang pareho ka rin ng mga kapatid mo. Hindi ko sinasabing masama ang kapatid mo ha. Ang akin lang, medyo may sablay po dito, tuloy. Mr. Ben Tulfo. Kaya lang, ito si Marcoleta, pinunapa pati yung shades. Alam mo, Senator Marcoleta, sabi nga ni Ben Tulfo, kaya daw siya nakashades kasi sensitive daw sa mata. Saka malay mo, bibinabasa, hindi lang pinapahalata. Huwag mo nang pansinin yun. Ikaw talaga, Senator Marcoleta, Kanya-kanyang trip na lang yan. Di ba? Kung meow, meron di shades. Huwag kang ganun. Ako nga, sombrero joke lang, Senator Marcoleta. Anyway, eto kasi yung sinasabi niya pa na pangalawa na bumanat din siya kay Cayetano naman at saka dito kay Robin. Snap election? You kidding me? Etong panawagan ni Senator Alan Peter Cayetano, with due respect, wala po sa hulog, wala sa lugar. Senator Robin Hood Padilla. I want you to listen carefully. Listen good. I'm not trying to lecture you here, but I'm calling you out. Be sensitive to the status, to the welfare, and the rights of the indigenous people. You happen to be the chairman on the Senate Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs, Senator Robin Hood Padilla. Masyado na kayong nasa partisan politics nang nangyayari sa inyo sa Senado eh. Senator Robin Hood Padilla, alam mo ba to? O baka sukulay bigote ka lang? Patay tayo dyan, sukulay bigote. Sige nga, pakinggan nga natin ito sinabi niya. 86 panahon ng ama ni President Bongbong Marcos na si former President Ferdinand Marcos Sr., iba yung sitwasyon noon. Kaya nangyari yung sinasabing snap election noon kasi hinamon. Hinamon yung matandang yumaong Marcos ni American journalist David Brinkley
na nag-interview sa kanya noon. Tandang-tanda ako, disc jockey na ako nung araw, bata pa ako noon eh. Ngayon, itong aking mga sinasabi, doon pumayag yung matandang Marcos, yung maong Marcos, si President Ferdinand Marcos Sr., na magsagawa ng snap election. And the rest is history. Kaya lang tingnan po muna natin. May kasabihan, history repeats itself kung hindi po tayo natututo o wala tayong natutunan sa nangyaring nakaraan. Pero kung natuto na tayo noon, we will not allow the history to repeat itself. Kung hindi daw tayo natututo, ang tanong, natuto ba tayo? Ano ba yung, bakit ba nag-snap election nun? Ikaw na magpaliwanag, Senator Ben. Ay, Ben Tulfo pala. Sorry. Make it happen again. Hindi pwede mangyari yung snap election sa atin dahil wala ito sa ating saligang batas or constitution. Wala daw sa saligang batas. That is wrong. Nasa batas po ang snap election. Okay? Para lang sa kaalaman mo, Ben Tulfo. Sen, I don't considering na wala pong No, I batas don't need to. Doon nga ako nagtataka sa mga legal luminaries. For example, si Justice Carpio, yung iba. Magtaka ka, Senator Cayetano, kasi merong mga abogado na nagsasabing wala daw. Pero nandun naman. Di ba? Doon ka magtaka. Nakikialam sa law kahit hindi na mga abogado. Wala daw sa konstitusyon yun. Pareho ba tayong konstitusyon na binabasa? Basahin nyo Article 10, Section 10 ng Article 7. Ang sabi doon, pag nag-design ng Presidente at Vice President, agad-agad magmi-meeting, I think within 3 days, ang Congress. And within 7 days, we have to pass a law na magkaroon ng eleksyon for not earlier than 45 days, not later than 60 days. So doon din nagsasabi ng hindi kaya ng COMELEC agad-agad. Unconstitutional yon pag hindi nila kaya. Kasi nasa konstitusyon eh. Not earlier than 45, not later than 60 days. Yun ang sinasabi natin. Itong sinasabi ni Ben Tulfo na wala daw sa konstitusyon, wala daw, ay medyo sablay. Pero kumabig naman siya dito eh. Kinabig niya ng konti yung sinabi niya kasi baka na-realize niya na, ay, meron pala. Hindi po tayo parliamentary government. Sa parliamentary government pwede ba mag-snap election? Para mangyari, yun ang mahirap pagka may mga hindi lawyer na nakikialam sa batas sa konstitusyon. Sa tingin nyo magsasalita si Cayetano na isang napakagaling na abogado na wala sa batas? Hindi, isipin nyo, sa kayo maniniwala? Sa isang Cayetano na magaling sa batas, isang abogado, o sa isang broadcaster na hindi naman abogado, tapos nagko-quote ng batas? Sa kayo maniniwala? Ang snap election, sabay magre-resign ang presidente at ang vice-presidente at ano ba sinabi ni Cayetano? Di ba sinabi ni Cayetano sabay na magre-resign? Sabi niya nga sabay-sabay eh. O, mauna lang siya pero susunod dapat yung dalawa. Kaya nga alam mo, this is more palatable. For me instead of the revolution na gusto mangyari ng iba na napaka-imposible ngayon dahil sa nangyayari, na hati-hati ang mga tao sa kulay, imposible. Mas posible pa itong snap election. Kasi ito, lahat tayo sabay-sabay, bababa. Yan ang sinasabi ni Cayetano. Suntok sa buwan to, but this is more, sabihin na nating feasible kesa yung panawagan ng iba. Which is ako, nananawagan ako ng Marcos resign. Ang problema, yung mga iba nating mga kasamaan, ayaw yun. So, mas feasible pa sa akin itong snap election kung talagang seryoso at tayo, mga Pilipino, magsama-sama dito. Dito, wala nang pink, wala nang dilaw, wala nang makakaliwa, wala nang Duterte supporter. Bakit? Lahat sila pagre-resignin natin. Lahat sila. Resign. Ayaw nyo ba niyan? At least, masasala talaga. Ako gusto kong maging Pangulo si VP Sara Duterte Pero pag-resignin natin sila lahat. Alam mo, siguro kung tatanungin si Pangulong Duterte, baka ito rin ang gusto niya Mag-resign na lang lahat. Tapos, doon na lang kumandidato kung sino pa gustong kumandida. Pero sama si chairman COMELEC chairman, dapat kasama ka mag-resign kasi walang tiwala sa yung taong bayan. Sama ka sa pag-resign.
sundalo ng mamuno ng COMELEC. Naging bakante ang dalawang posisyon. Oh, talaga. Nag-gets nyo? Oh. Yun ang ibig sabihin ng snap election. Oh, yun naman ang sinasabi ni Cayetano. Ano mo sinasabi mo? So, pwede kasing snap election kung parliamentary. Pero depende na po kung paano nating itatalakay. Ang gulo-gulo mo naman, sir, eh. Pakay ko lang para magkakaintindihan po tayo rito. Ano bang ibig sabihin ng snap election? Tulad ng sinasabi nitong si Senator Alan Peter Cayetano, snap election is unscheduled general election called earlier than constitutionally required. Tulad ng sinabi ko, hindi po pwede sa Pilipinas. Alam niyo po bakit? Dahil hindi tayo parliamentary system, presidential system po tayo. Pwede nga, nasa konstitusyon nga natin, sir, eh. Yan ang hirap sa atin, di tayo nag-research. Senator. Idol. Hindi po kayo nag-research. Itong proposal ni Senator Peter Cayetano, gagawin ko, ano? Kung titingnan po natin itong mga elemento ng araw, nung araw po to, ako naman sinasabi... Ito daw ang elemento nung araw kung bakit nag-snap election, ha? Ipapakita niya. Tingnan ninyo kung naandun. Kung naandi dito na ngayon yung elemento na yan. Ko lamang dito para magkaintindihan po tayo. Total, malaya naman po tayo magbigay ng ating sinasabi ho nating mga opinion, pero sa akin po, hindi opinion to ang ginagawa ko, ano? I'm not trying to, giving you my opinion, I'm giving you my analysis on the basis of the development from the past to the present and even history if necessary. Itong proposal ni Senator Alan Peter Cayetano, wala sa hulog eh. Alam niyo bakit? Wala naman yung mga elemento tulad ng mga sumusunod. Ito daw, ha? Wala daw itong mga to. Pakinggan ninyo. Political unrest, massive civil unrest, economic turmoil. Yan daw ang elemento ng snap election. Di ko alam kung saan niya nakuha yan. Pero tablay na natin. Massive political unrest? Sir, anong sinasabi mo? Sobra na. Sobra na ang political unrest ngayon. Dahil talagang yung mga kalaban, talagang ginigipit lang. At talagang pinupolitika na lang ang lahat ng bagay. Mantakin mo, ultimong ombudsman, tinatarantado nila. Yung mismong pamantayan para maglagay ng isang ombudsman, tinarantado na nila eh. Bakit? Out of politics. Ito, papaliwanag ko lang sa inyo, ha. Simpleng-simple. Si Torre na lang. Alam mo yun, sip-sip ng todo. Si Torre na lang, sip-sip na todo. Si Torre na lang na kung saan ay talagang ginawa niya ang lahat ng inutos sa kanya, tinanggal pa. You know why? Politics. Hindi kayang mawala ni Marcos ang mga Rimulya. Kaya nung binigyan ng choice ni John Vic to si Marcos, sino pipili mo? Ako siya. Ganun na nangyari dyan eh. Pag bali-baligtarin mo, ganun na nangyari dyan. Kailangan mamili ni Marcos, sino? Siya o ako? Parang jowa lang, ano? Yung kabit mo ako. Ganun eh. Kaya naman yung kabit, yung jowa mo ako. Diba? Ano ibig sabihin nun? Ibig lamang sabihin nun, pinili niya. Political ang galaw ni Marcos, political. This time, mantakin mo, ultimong kapatid ni Marcos, galit na galit kay Rimulya, DOJ Secretary Rimulya. Kahit sablay, kahit ang daming kaso, ipinilit sa ombudsman. Bawal yun supposedly. May mga kaso siya eh. Nakalagay ho sa rules. Pag may kaso, hindi pwede. Hindi nga sinabi doon sa rules, convicted, hindi pwede. Hindi, basta may kaso lang. And yet, isinantabi na yun. You know why? Because of politics. Political decision. Kaya nga political unrest, massive civil unrest. Oo, galit na ang taong bayan. Ikaw na lang atang hindi. Sorry Senator, Idol Ben Tulfo, Sir Bossing. Ikaw na lang po atang hindi galit. May civil unrest na. Gusto na nga ng mga tao na wag magbayad ng tax. I don't agree with that. But yun na gusto ng tao. Hindi lang magkasundo-sundo pero galit na lahat ng Pilipino. Pangatlo, economic turmoil na sinasabi mo. Sir, hindi mo ba narinig yung report ng na nalugi na tayo sa stock exchange?
Although binawi, ewan ko, siguro nasisante, hindi ko alam kung anong bigla niyang binawi, pero naibalita na ng lahat na talagang bumagsak ang stocks, mga investor, mga Koreano nagagalit na sa atin. So may economic problem na tayo. Tapos sasabihin mo, etong elements of snap election, wala. Sir naman, ano yan? Pero wag ka mag-alala. Bitag ka sa sasabihin ko mamaya-maya. Tuloy lang natin to. May tama. Tuloy natin No to dry na magkakaroon ng investigasyon. Yung nga lang, sana ipubliko. Ito naman yung kay Robin. Para makita kung sino maparusahan, sino yung masampahan ng kaso. Ang problema pagdating sa ombudsman, wala pang nakaupo. Naku, tatagal tayo rito bago makakaabot ng hukuman. Ang gusto natin dito, tama si President BBM, hindi natin pwedeng gawin mabilisan yan. Oo nga. Well, we can do it. Mukhang naging bata ka na ni Sir BBM Idol. Sir, bossing. Ano lang to wag tayo mapikon sa banat ko Ito'y constructive criticism. Anyway, siguro naman hindi kayo pikon dahil kayo nga bumabanat din Ako din, babanat din ako sa inyo. Huwag kayo mapipikon, sir, isang banat bay lang po ito. Ito hindi naman po pagmamaliit sa inyo, pero sir, para atang naiiba na tono ninyo Iba na ang awit ninyo ngayon. Tatakpo po ba kayo sa 2028? At hindi, kasi ganito nangyari dito Kinukuha siya ni Marcos Humindi siya. Ay baka naisip niya that's a wrong decision dahil wala siyang makinarya. Kaya tuloy siya natalo. And this time, baka ang plano nito is sumipsip kay Marcos for 2028 senatorial. Baka may chances siyang manalo. Di ba? Hindi natin alam. Kaya kung bakit ganito natila ang tono niya para maka-Marcos na. Pwede naman tayo bilis-bilisan natin ng konti, pero ang gusto natin sabihin dito, wag naman bara-bara. Tama siya. Bilis-bilisan natin konti kasi baka mainit na yung taong bayan, mawala yung inaasahan nilang gustong makita na magkaroon talaga ng pananagutan. Oo nga naman, wag bara-bara, dapat matibay ang kaso, pag-aralan ng gusto, kaya lang there's such thing as a time element that we have to follow. What do you think, mga boss? Para doon sa mga naglalaro ng gusto lang history. The history to repeat itself, snap election. Ito na. Yung Pampanga Ita, mga boss, Ito yung sinasabi natin dito. Nagrereklamo sila dahil mismo mga Ita, ginagamit yung mga IPMR, yung kanilang, indigenous people, mandatory representative. Pag yan ay nasa ilalim na ng DILG, sa lokal na pamahalaan o provincial, nagiging miyembro na sila ng sanggunian, napapabayaan na sila, sinisweldohan na sila ng taong bayan. Pag sineldohan na sila ng taong bayan, umaakto na sila ng parang politiko. Napapabayaan yung kanilang mga katribo. Masakit po ito Merong ibang mga katutubo na pinatraffic mo mula sa Mindanao, papatungo ng Luzon. Pagtatrabahuin mo, linlangin mo, papangakuan mo. Human trafficking ang tawag doon. Nasalba po namin yan Are you listening, Senator Robin Padilla? Nakabaw! Ayan na. Now, another thing na gusto kong sabihin sa inyo. Itong mga Aita na napapabayaan, matagal na inilapit na pala ito sa Chairman ng Senate Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs, si Senator Robin Padilla. Walang ginawa. 3 beses na kami. No comment. 3 beses na kami nagpapadala ng sulat para may parating sa kanya, para makipagtulungan kami. Hindi naman nakikipag-ugnayan, parang dead ma lang siya. Ngayon, Senator Robin, at mga kasama mo dyan sa Senado, I'm calling you out, guys. Kasi ikinire-research namin kung kaninong committee yan, nasa committee mo to. Senator Robin Padilla, sana nakikinig kayo, legal staff ni Senator Robin Padilla. Mainit ang ulo ko sa inyo, Pati kayo, sapul sa akin dito. Pati yung mga staff mo, Senator Robin Padilla, kumuha ka na ng mga magagaling na staff para hindi ka natatabla. Maging sensitive kayo doon sa kalagayan. Be sensitive to the status, to the welfare, and the rights the indigenous people. You happen to be the chairman on the Senate Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs, Senator Robin Hood Padilla. I want you to listen carefully, listen good. I'm not trying to lecture you here, but I'm calling you out. Senate President Tito Soto, I'm calling you out likewise. Mukhang may hindi nagtatrabaho sa inyong chairman ng Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs. Ang akin lang kasi dito sa pagbanat niya dito kay Robin,
parang inano niya kaagad, ginudge na kaagad. Alam nyo, hindi naman ganun kadali ang kunwari, sa hearing, para magkaroon ka ng hearing tungkol dyan sa mga ETA na yan. Depende yan, inililinya yan sa Senado eh. 'Di ba? I mean, para magkaroon ng hearing, usually kasi, ang nagdi-decide naman po niyan hindi sila eh. Lalo na minority sila. Ang nagdi-decide niya majority yung mismong Senate President kung sino yung ililinya mga pagdinig. Ngayon, kung hindi makareply kagad si Robin, wala siya magawa dahil minority nga sila, wag mo naman kagad husgaan, Senator Ben. Pero ako, meron akong nakita sa inyo na ito'y tatanong ko lang. Tatanong ko lang kasi minsan naaano na ako eh. Na para bang, sandali. Totoo kaya itong mga banat nito ni Senator Ben Tulfo na masyadong malinis ang dating? Kaya tuloy, alam mo, merong nag-send sa akin na isang resource person diyan mismo sa loob ng, hindi ko na lang sasabihin, ahensya ng gobyerno. At nilabas yung SOSE mo. Ano po ba yung SOSE? Yung po yung mga sosyal, ganun. SOSE po yung, alam niyo na, yung, sandali babasahin natin. Para lang malaman ninyo kung ano ibig sabihin ng SOSE. SOSE is SOCE, Statement of Contribution and Expenditures ng public official o yung kumakandidato bilang congressman, mayor, senator. So lahat ng kumandidato may SOSE yan. Ibig sabihin, sino-sino ba yung mga campaign contributor niyan? Alam mo? Pasensya ka na pero may nag-send sa akin ito. Kaya itatanong ko sa iyo ito. Totoo ba itong SOSE na nakuha natin sa isang source na pinanggalingan ng campaign funds mo nitong 2025? Ito po yun. Basahin niyo po. Naku po, matindi po yan. Ano po yan SOSE na nakasulat dyan? Dyan po nakasulat ha. Kita ninyo. Papakita lang natin. Nakikita nyo ba yung mga dilaw na yan? Hindi po yung mga dilawan ha. Yan po ay, basahin natin, Footprints Construction. PAR. Ano ba to? Naku, hindi ko lang mabasa itong part na to. Basta, yan, PAR. Concrete Products Corporation. Susunod, MY is Construction Supply. Susunod, Atlanta Construction Company. CNF Construction. Purok mga kontraktor. Sir, kayo daw po ang nagsubmit nito sa SOSE. Hindi po ako ha. Nakuha lang itong impormasyon na ito. Sinend sa akin ng taga-ano. Sabi dito, PAR. Pipes Concrete Corporation. Premium Megastructure Incorporation. Aba, pambihira. Ilan ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ano mga contribution nila? 700,000, 2 million. Ayan, nakasulat to sa gilid. Nakikita ninyo. Ayan. Ay, 3 million pala ito isa. 375,000, 1 million, 1.3, 3 million. Uy, laki pala ng kinita. 800,000. So, sir, ako nagtatanong lang po. Ito yung isang tanong lamang po sa inyo. Idol Ben Tulfo. Bitag Tulfo. Ayaw mo kasing patawag ng Tulfo, bitag na lang. Bibitagin kita ngayon. Totoo po ba itong pinadala sa akin na SOSE ninyo? Kasi puro mga construction to, mga kontraktor. At baka sabihin ng iba, baka naman pangalan lang yan. At saka ano naman masama sa construction? Wala naman masama sa construction. Wala naman po masama. Wala naman ako sinasabing illegal na itong bagay na ito. Pero kung yung construction ay nakikipag-deal sa gobyerno, yan po ay bawal.
Meron po tayong tinatawag na Omnibus Election Code, BP 881. Ano ibig sabihin yan? Sa Section 95, prohibited contribution, no contribution for purpose of partisan politic activity shall be made directly or indirectly by any of the following. C. Natural and juridical person who hold contracts or subcontracts. Hindi lang contracts subcontracts to supply the government. So sa madaling salita, may bawal di umano sa inyong ginawa according to Omnibus Election Code. Kung totoo po ito. Kasi ang mga nag-contribute sa inyo tulad ng Premium Mega Structure, may kontrata sa PPA ng nagkakahalagang 49 million. Ito namang Atlanta Construction Corporation, may kontrata sa DPWH, 44 million. Ferdinand Cayanong, may kontrata sa NIA, sa National Irrigation, may kontrata ng 190,000. Ito po'y dokumentado na isinend po sa akin tungkol sa inyo. Ako po ay nagtatanong, with all due respect, Idol Ben Bitag. With all due respect, ako po ay nagtatanong laang, totoo po ba ito? Kasi kung totoo ito, sir, napaka-plastic nyo pala. Kumakapo na kayo sa mga senador na akala ninyo nagkakasala na agad-agad porket tulad ni Marcoleta, hindi lang kagad pinuntire yung unang hearing, may sumunod na hearing naman. Nakita naman po natin kung paano naging direksyon ng mga hearing. At maganda kay Marcoleta, pinunan nyo yun. Pinunan ninyo si Robin, di ba? Na hindi kagad sumagot. Pupunahin ko din kayo. The same thing na pinupunan ninyo sa iba ay ipupuna ko sa inyo. Senator Ben Tulfo. Senator na lang, magandang pakinggan yun. At saka baka masakit sa kanya. Wag naman yun, baka masakit sa kanya yun kasi natalo siya. Wag ganun, banat. O sige na nga. Bitag, Tulfo. Ako nagtatanong lang din. Same question, same judgment that you are giving the senators right now, the Duterte senators or the Duterte Black senators. The same question I'm asking you right now. Totoo ba itong mga contractor na contributor mo? Kasi may mga kontratang isinin sa akin na meron talagang mga tao na o may mga contractor na nandyan sa SOSI mo. Ikaw po ang nag-submit niyan sa COMELEC. I don't know if that is true. That is a question. Totoo po ba na mga may kontrata sa gobyerno? Kasi kung meron, naku po. Sir, bawal ho sa batas yan. Hindi kasi para lang ho sa kaalaman ninyo yung pong, hindi ko muna ipapakita sa inyo sa susunod. Yung nakipagkontrata sa PPA na Premium Mega Structures Incorporated. Okay? Premium Mega Structure Incorporated. Kung babasahin ninyo, naandyan po yan. Dali, asa na. Lalabas ko. Wait lang Naguguluhan na ako sa dami nitong... Naandyan po yan. Naandyan po yan sa inyong SOSE. So, ibig sabihin po ba niyan, sir? Paka-plastic ninyo? Kasi puna kayo ng puna, pero naandyan naman pala yung mga yan. Yung Premium Mega Structure Incorporated. Meron akong kontrata na nakuha na itong Premium Mega Structure na nakipagkontrata nung October 30, 2024 ay nasa pangalang si Alfredo L. Comendador ay itong Premium Mega Structure na nakalagay sa SOSI ninyo ay nagbigay sa inyo in kind of 800,000. So, ibig sabihin, merong isang kontraktor
na nandito sa inyong sose? Bawal po yan according to the law. That is not omnibus na bawal po yan, sir. So ang tanong, sir, nagtatanong lang naman ako sa inyo, sir, ha? Wag ko kayo magagalit. Ako nagtatanong lang. Bakit to ganun? Kumakapon na kayo sa mga senador, ganyan, tapos kayo naman pala may problema. At etong si Alfredo, anong pangalan nito? Si Alfredo Lim. Hindi, iba pala yun. Mayor yun. Wala na yun. Si Alfredo Comendador Jr. na siyang pumirma under the Premium Megastructure Incorporated, ay siya din pong pumirma dito sa sa isa pang kontrata, na itong kontrata naman na ito ay under NIA, National Irrigation. Ano pong ito, sandali ito. Wait lang. Si Alfredo ay connected din sa Octagon Premium Concrete Solution na isa din yung nasa sose. Naku po, patay. Gago! Nasa sose nyo rin pala siya, sir. Yung ano mo pangalan nito? Octagon. Nandyan yan ayan naku. Siya ang dali. Hindi pala yung Octagon ang nandun. Sorry lilinawin lang natin. Wait lang, naguluhan ako. Ayan. Ito pong, sorry. May kinaugnayan po si Alfredo. Siya po ang pumirma doon sa premium. Okay? Pero siya rin po ang naandi dito sa Octagon na pinirmahan. Nandiyan dito po rin pangalan niya. Ayan. Ipapakita po natin yan. Eventually, ipapakita natin ang connection ni Alfredo dito sa Octagon. Kasi nandyan yan Okay? Eventually, papakita natin. Pero tayo nagtatanong tayo, sir. Ito po Premium Megastructure Incorporation by Alfredo L. Ayan. Okay? Nabanggit po dyan. Nakasulat. Pumirma ho siya dyan. Pero at the same time, meron din isang kontrata na tila lumalabas din yung pangalan ni Mr. Fernando A. Cayanong at nakasulat din po, siya rin po ay authorized naman po sa Octagon na Kaya ako mga kababayan, tayo nagtatanong lang. Diba? Tayo nagtatanong lang na sandali, kayo po ba ay sir ay merong kinalaman dito? Totoo po ba ito sa inyo? Itong sinasabi na ito, itong nagsumbong sa akin na sir, si meron niyang sa sosi niya may mga kontraktor siyang na nakikipagkontrata sa gobyerno. Ako po ay nagtatanong lang, bitag. Kayo po ay sumagot. Kung totoo po itong report na ito. This is just an inquiry to you. Kasi kung totoo to, sir, napaka-plastic nyo naman. Bakit ganun? Ang lakas nyo makapuna sa mga senador, kayo naman pala, mga backer ninyo, mga kontraktor din. Kung totoo ito, So, pakisagot na lang. Mahilig naman kayong bumati ko sa social media, sa media. Ako din, babati ko din ako. Wag po kayo mapipikon, ha? Okay? Sana isagutin ninyo ito kasi medyo napaplastikan na po ako, sir. Pasensya na po, Sir Ben Tulpo, kayo po ay idol ko. Bitag ka, ikaw ang bitag. Pero this time, ikaw ang binitag.